Eto na ang A9IP Mini CCTV camera. Napakaliit, mura pero sulit na sulit dahil napakalinaw ng camera. Ituturo po natin sa video na to kung paano po ba i-connect ang CCTV na to dyan po sa ating cellphone para naman po ma-view po natin yung mga nahahagip ng camera gamit lamang po yung ating cellphone. Pero bago po yan, i-unbox po muna natin. Makikita po natin sa loob ng box ang kanyang manual. Nandyan po sa manual yung QR code na pwede po natin i-scan para ma-download po yung application mamaya. O kaya naman po kung wala kayong scanner, pwede po natin i-search manually yung pangalan po ng application. Nandyan po, 365cam. Pwede nyo po yung i-search manually sa Play Store or sa App Store po. Kasama din po sa box ang kanyang transfer cable, limited time offer lang sa mga makakatanggap nito. Pwede po nating ilipat yung mga recorded videos po ng mini CCTV na to dyan po sa ating mga computer or laptop gamit po itong transfer cable na to. At syempre kasama din po sa box ang kanyang charging cable, micro USB type po ang ating pong charger na gagamitin dito po sa ating pong mini CCTV. Syempre nandito rin po yung kanyang rotating stand. Dito po natin ididikit yung mini CCTV at dito naman po sa kabila, ito po yung kanyang adhesive na tatanggalin po natin ito para ito po ay idikit po natin sa ating pader, sa mga wall po natin, sa bakal or kung saan nyo man po gustong idikit or i-install po yung inyo pong mini CCTV. And talking about CCTV, ito na nga po yung mini CCTV lens camera po natin. Meron po siyang on and off button dito kapag sisindihan at papatayin at meron din po siyang mode option na button dito kapag gusto po natin i-repress ang ating pong mini CCTV. Meron din siyang slot para sa memory card para doon masave yung mga videos na mahahagip ng camera at meron lang po siyang speaker sa likod. Bago po natin i-connect ang ating pong CCTV dyan po sa application, make sure po naka-charge or i-charge po muna natin ang ating mini CCTV dahil nalobat po yan panigurado during delivery. Malalaman po natin na yan po ay nagcha-charge kapag meron po kayong nakita dyan na color red po na nagbi-blink patay sindi po. I suggest po para wala maging problema, i-turn on na po natin ang location po ng ating cellphone kung saan man po natin i-download yung application. At pangalawa po, i-turn on na rin po natin ang Bluetooth po ng cellphone po natin. Makikita po ninyo sa manual kanina, nandyan na nga po yung QR code at yung pangalan ng application. Ayan, 365cam. Punta po tayo sa Play Store at i-download na po natin ang application. Search po natin 365cam. Ito na nga po siya, yung color green na logo. Click po natin ang install. Pindutin ang open. At mapupunta na po tayo automatic sa 365cam na ating pong dinownload. Click po natin ang view and agree. Make sure po nakasindi ang CCTV para mag-connect po yan successfully. Meron po tayong 3 ways on how we can view po yung mga nahahagip ng camera. So pwede po natin yan i-connect via hotspot. Kahit wala po tayong wifi, pwede po nating ma-view gamit ang cellphone po natin using hotspot. Pangalawa po, using our wifi at home. At pangatlo po, using mobile data. Okay, so unahin po natin ipakita muna kung paano po ba i-connect ang ating mini CCTV gamit po ang hotspot. Nakasulat sa manual, nagsisimula daw siya sa letter DG or ABC. At this point, nakikita ko na yung pangalan ng hotspot, yung DGOG na nagsisimula. Click natin ito. Balik po tayo sa application. I-turn on natin lahat ng lalabas na notification dyan. At yan, napaka-obvious online na po ang ating mini CCTV via hotspot. Ayan, may nakasulat po dyan na online na color green. So ngayon naman po, pangalawa po natin ipapakita ay kung paano siya i-connect using our Wi-Fi at home. So syempre, punta tayo ulit sa ating Wi-Fi setting. I-turn off natin yung hotspot kung saan siya nakakonect kanina, yung DGOG. Ayan, so tanggalin natin yan, turn off natin. Instead, i-turn on natin ngayon, sindihan natin ang Wi-Fi ng bahay natin. At pagkatapos ay balik tayo doon sa application na ating dinownload. May nakasulat dyan sa baba, please configure the network. Pindutin natin yan at lilitaw yung pangalan po ng Wi-Fi natin sa bahay. Kailangan lang po nating i-enter dito yung password po ng ating Wi-Fi sa bahay para ma-configure yan successfully. Antayin po natin at ayan na nga naka-online na ulit ang ating CCTV via Wi-Fi this time. So pangatlong paraan para po ma-view yung mga nakahagip ng camera using our cellphone is via mobile data. Okay, kapag aalis ka ng bahay, dala mo yung cellphone mo kung saan naka-install yung application, pwede mo pa rin ma-view yung mga nakahagip ng camera gamit ang cellphone mo kahit naka-mobile data ka kung saan ka man naroon. Maaari nating i-download ng application na to sa isa o higit pang cellphone basta hindi kayo sabay-sabay nanonood or nagbo-view. Dahil kapag sabay-sabay kayo magkakaroon ng problema sa connection occupied ang makikita mong error dyan. Kaya naman kung gusto mo rin neto, ayan, isasuggest ko na sa iyo itong A9IP Mini CCTV camera. Mura, maliit, pero napakalinaw ng camera. Pindutin mo na yung yellow basket dyan sa ibaba at nang makapag-place order ka na at magkaroon ka na rin nito.